pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Mamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihan ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Vicente de Paul. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa ating maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa iyong sambayanan ang pantas na si San Vicente. Ang itinuro niya sa pagbubunsod ng Espiritu Santo ay maisaloob nawa namin at sa pagtanggap namin sa tagapagtangkilik sa iyong bigay. Kami magkaroon nawa ng tagahiling na kami iyong kaawaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong ika-21 ng ikapitong buwan ng taon ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito nung una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo, pagkat ako'y sumasa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo, nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama
ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Tumayo ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod manunubos natin. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa sa Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin nito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muli mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Vicente de Paul, isang pari. Sa ating pong ebanghelyo, muli pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkilala sa isa't isa. Bago po magpatuloy ng kanilang misyon, si Jesus kasama ang mga alagad, sila ay huminto muna at nagtanong si Jesus kung sino siya ayon sa mga sinasabi ng mga tao. At pagkatapos niyan ay kanyang tinanong ang kanyang mismo mga alagad kung sino siya para sa kanila. Sila na mga nakakasama niya na ng matagal-tagal na panahon, nakakausap, nakakasamang matulog, nakakasamang kumain, nakakasama sa paglalakbay. Sa lahat ng ginagawa ni Jesus, kanya itong ipinakita at ipinakilala
kung ano yung mga dapat na matutunan ng mga alagad tungkol sa Kanya. Kaya ngayon, yung puntong ito ay tinatanong niya na kung sino siya ayon sa kanila mismong karanasan. At patapos na maipahayag na siya ang Mesiyas, Kanya na muling ipinagpatuloy kung ano ang dapat na asahan ng mga alagad. Hindi magiging madali. Dahil lang sabi nga dito, ang anak ng tao ay dapat na magbata ng maraming hirap. Dapat magbata ng maraming hirap. So yung necessary na kailangan niyang maranasan, hindi kailangan iwasan, hindi kailangan baguhin, dahil ito ang nakatakda, ito ang dapat na maranasan niya bago ang kaluwalhatian. Naintindihan po? Kadalasan tayong mga tao, ayaw natin ng paghihirap, ayaw natin maghirap. Kaya nga pinipilit natin baguhin ang lahat sa anumang paraan, sa dahil lamang ayaw nating makaranas ng paghihirap. Sinabi sa aklat ng mga ngaral, may panahon ang bawat pag-iral. May panahon na iiyak, may panahon na tatawa. May panahon na magtatanim, may panahon na mag-aani. May kanya-kanyang panahon. May panahon ng pagluha, may panahon ng pagsasaya. So, balik natin ulit, no? Yung kahalagahan ng pagkilala at siyempre, yung magpakilala ka rin. Isang matibay na pundasyon sa isang relasyon, yung nakikilala ang isa't isa. Kung gusto niyo na mas maging matibay, no? Kung gusto niyo mas tumagal pa ang inyong pagsasama, kailangan mong magpakilala. At minsan may mga bagay na hindi mo na kinakailangan sabihin dahil nga nakikita mo ito, naririnig mo ito dahil babad ka doon sa taong nakikilala mo. Yung pag sinabing babad, no? Yung babad ka, ibig sabihin, naglalaan ka ng oras, nagbibigay ka ng panahon. Ngayon, parang pag tinatanong mo, no? Ngayon ba magkakilala pa ang pamilya? Gaano kakilala ng mga magulang ang kanilang mga anak? At gaano din kakilala ng mga anak ang kanilang mga magulang? Dahil ngayon, lahat abala. Lahat ay talagang puspusan ang kanilang mga gawain o kung ano man, kung hindi man nagtatrabaho, ang mas pinaglalaanan ng panahon ay yung mga gadget. Pamamasyal ay hindi na nag-uusap. Hindi na nga nagkakasamang kumain. Hindi na nakikita. Para na lang tayo mga bed spacer. Kaya kapag mayroong mga issue, kapag mayroong mga pangyayari, nahihirapan tayong manindigan o ipagtanggol ang isa dahil lamang hindi talaga natin lubusang nakikilala. Kaya kung anong nasasabi ng ibang tao, maganda man o pangit, madali tayong ma-impluwensyahan. Kung makikilala mo lang ang isang tao, paninindigan mo yan. Gaya ng kung paano tayong pinaninindigan ng Diyos hanggang sa kahuli-hulihan at tanda pa rin niya tayong panindigan sa harapan ng Kanyang Ama. Dahil kilala tayo ng Diyos, kasama tayo lagi ng Diyos sa anumang panahon, sa pagluluksaman o sa pagsasaya, sa kagutuman man o sa kaginhawahan, kasama tayo ng Diyos. Amen? Ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng Kanyang sambayanan. Sa Kanyang pangalan, dali natin ang ating mga intensyon sa Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga ibinutong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nauna na sa atin, nalisanin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land, sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng managdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Vicente ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan,
Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Gian, Mariano at Richel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa dagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manang sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. To the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. My Lord, for every day that comes.
when darkness overspreads them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, we dare the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. Serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and love. Panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang naming mahal na Poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na nagpagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus, inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Vicente, kami matuto na maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,